Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, sino nga ba ang nanay ni Gon? Gaya ng dati, bago tayo magsimula, shoutout muna kay Ma'am Hawaiian Chamelo 8276. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Bale, sino nga ba at nasaan ang nanay ni Gon? Yan ang katanungan sa akin ng marami sapagkat hindi pa ipinapakilala o ipinapaliwanag ng kwento ang katauhan ng nanay ng ating bida. Isang beses lamang binanggit ni Mito, Jing at Negon ang kanyang nanay. Matapos ito, hindi na nagbigay ang istorya ng mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong babae na minsang dumaan sa buhay ni Jing. At meron pang mga tagahanga ng istorya na nagsasabing ang nanay ni Gon ay walang iba kundi ang nen ng kanyang ama na si Jing. Ang isa sa pinakasikat na teoryang kumakalat sa internet ukol sa nanay ni Gon ay ang paniniwala na wala talagang ina ang ating bida, bagkus binuo siya ni Jing sa tulang ng kanyang nen. Naging posible ito sa pamamagitan ng kapangyarihang nakapaloob sa isa sa mga baraha sa Greed Island. Ito ang card number 7 na may pangalang Pregnancy Stone. Ayon sa description ng card, ang kahit na sino tao na magdadala ng bato mula sa baraha na ito sa loob ng isang buwan ay magbubuntis o magdadala ang tao kahit pa isa siyang lalaki. Pwede din silang mamili kung ano ang kasarian ng magiging anak nila. Naniniwala ang marami na ginamit ni Jing ang Pregnancy Stone card. Binitbit niya sa loob ng isang buwan ang bato. Pinili niya na magkaroon ng lalaking anak at ipinagbuntis niya si Gon sa loob ng 9 na buwan. Siguro ang pregnancy stone ay mayroong epekto na palitan pansamantala ang kasarian ng isang lalaki habang nagdadalang tao siya. O kaya naman ay may abilidad ang card na magpahiram ng bahay bata sa mga lalaking gumagamit ng baraha upang maging posible ang pagbubuntis nila. Kung hindi ganito ang epekto nito, posible na ginamit ni Jing ang Hormone Cookies card o ang barahang may kakayahan na palitan ng kasarian ng isang tao sa loob ng 24 oras sa pamamagitan ng pagkain nito ng maraming beses. Pwedeng maging babae si Jing sa loob ng 9 na buwan at dalhin niya si Gon sa kanyang sinapupunan. Ang teoryang ito ay pinaniniwalaan at sinusuportahan ng madaming tagahana ng istorya. May mga nagsasabi pa na pagkatapos isilang ni Jing si Gon, ginamit niya ang isa pang card na may pangalang Panda Maid, isang klase ng hayop na magaling sa pag-aalaga ng mga paslit at bata. Sinasabi na ang Panda Maid ang nagalaga kay Gon bago iwanan ni Jing ang bata kina Mito sa Whale Island. Tumutugma ang paghahalili ng Panda Maid sa pag-aalaga kay Gon sa stuffed toy na pumapalit kay Jing sa tuwing hindi siya nagpapakita sa mga pagpupulong ng 12 Zodiacs. Isang detalyang parang nagsasabi sa atin na inaasahan niya nga ang Panda Maid para alagaan ng kanyang anak. Napakaganda ng teoryang ito. Nagpapakita lamang na ang level ng kaisipan at ang galing ng obserbasyon ng mga tagahana ng Hunter x Hunter ay sobrang kakaiba. Kaya napapangsin nila ang mga napakaliliit na impormasyon sa kwento at ginagamit ito para masagot ang mga bagay na hindi pa natin alam sa istorya. Ganun pa man, kung ako ang tatanungin kung naniniwala ba ako na wala talagang asawa si Jing at siya ang nagdala kay Gon, ang maisasagot ko ay hindi. Hindi ako naniniwala na ginamit ni Jing ang mga cards ng Greed Island upang likhain si Gon. Hindi dahil sa may sarili akong teorya ukol sa usapin na ito, bagkos may mga detalye din sa kwento na nagsasabing hindi gagawa si Jing ng ganitong mga bagay para masunod ang kanyang kagustuhan. Una dito ay dahil sa kanyang pag-uugali. Totoong si Jing ay kadalasang makasarili, suwael at sobrang kakaiba, kaya ayaw niyang kumuha ng atensyon ng maraming tao hanggat maaari, kahit pa ang mga taong ito ay malalapit sa kanyang anak. Ang pagiging simple at mahiyain ni Jing ang rason kung bakit ang hirap isipin na magdedesisyon siyang buntisin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pregnancy stone card. Babaguhin niya ang kanyang anyo para maging isang babae o lilikha siya ng anak gamit ang nen kahit hindi pa siya handa at alam niyang balang araw ay magdadala ito ng madaming atensyon patungo sa kanya. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na lilikhain ni Jing si Gon sa pamamagitan ng nen ay dahil hindi siya gumagawa ng mga bagay na maituturing na kalabisan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Natatandaan niyo pa ba nung sinabi ni Jing na tumanggap siya ng donasyon at tulong mula sa iba't ibang tao upang maipagpatuloy lamang ang kanyang planong diskubrihin ng isang ruins? Siya ang isa sa pinakamagaling na nen user sa mundo at siguradong kayang-kaya niyang magnakaw sa bangko o mangikil namang mayayamang tao pero hindi niya ito ginawa.
Naalala niyo pa rin ba na noong inilahad ni Jing na alam niyang may masamang plano si Pariston, hindi lamang sa Hunter Association kundi pati na rin sa buong mundo? Siguradong kayang patayin ni Jing ang kapwa Hunter sa isang iglap pero pinipigilan niya ang kanyang sariling gawin ito hanggat maaari. At nasa memorya niyo pa rin ba noong ikinuwento ni Jing na meron siyang 4 na bagay na kailangan makuha upang makapunta sa Dark Continent? Sigurado mapapasa sa kamay niya ang 4 na bagay na ito kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Subalit hindi niya ito ginawa sapagkat si Jing ay hindi inaabuso ang kanyang kakayahan sa paggamit ng Nen para sa pansarili niyang kagustuhan. Kaya tiyak akong hindi siya aasa sa Nen para mabuo si Gon o magkaroon ng sariling anak. Ang pangatlong dahilan kung bakit naniniwala ako na hindi lilikay ni Jing si Gon sa pamamagitan ng Nen ay dahil kahit ang kwento ay ipinapakita na si Jing ay hindi pa handang maging isang ama. Ito ang rason kaya iniwan ng paslit sa kanyang pinsan na si Mito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw makita ni Gon si Jing. At ito ang punot gumulo kung bakit hindi alam ni Jing kung paano haharapin si Gon noong nagkita sila. Hindi pa handa si Jing maging ama. Kaya mahirap isipin na lilikain siya ng isang bata dahil lamang sa kanyang kagustuhan. Pero kung hindi gawa sa cards ng Greed Island o nilikha ng Nen si Gon, sino ang tunay na nanay niya? Ang pangalan o pagkakakilanlan ng ina ng ating bida ay hindi ko pa masasabi siyempre. Subalit kung nasaan siya at kung paano siya nakilala ni Jing ay mga katanungang masasagot ko sa tulong ng ilang detalye na ipinakita sa istorya. Naniniwala ako na ang nanay ni Gon ay wala sa ligtas na mundo at nakilala ito ni Jing sa Dark Continent. Maaring nagulat kayo sa aking sinabi sapagkat alam nating lahat na kay Jing na mismo nanggaling na hindi pa siya nakakapunta sa Dark Continent. Kaya para mas maintindihan nyo, ipapaliwanag ko ito ng dahan-dahan. Kung napanood nyo ang aking video na nagpapaliwanag sa katauhan ni Don Fricks, sinabi ko dito na ang manlalakbay at si Jing Fricks ay iisang tao lamang. Nasa isang punto ng kasaysayan, nagawa na ni Jing na makapunta sa Dark Continent, bitbit niya ang pangalang Don Fricks at pagkatapos nito ay inumpisahin niya ang paglikha ng isang librong nagsasalaysay ng kanyang paglalakbay at nagpapaliwanag sa mga kayamanan at nilalang na matatagpuan sa Dark Continent. Ang pangalan ng librong ito ay Journey to the New World na mayroong 2 parte. Ang unang edisyon ay tinatawag na East dahil tungkol ito sa silangang bahagi ng Dark Continent. Nagawa ni Jing o Don Fricks na matapos ang East Edition at pinlano niyang maglakbay sa kanlurang bahagi ng kontinente para kanyang maisulat ang West Edition. Pero maaaring noong uumpisahan niya na ito ay humarap siya sa isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Ito ang pagtatagpo ni Jing at ng isang babaeng nagmula sa Dark Continent. Ang babaeng ito ay kanyang inibig at kaulayan ay naging ina ng kanyang anak. Ngulit dahil sa isang kaganapang hindi pa natin masabi, may nangyari sa nanay ni Gon. Wala pa tayong idea kung ano ito pero naniniwala ako na namatay ang nanay ni Gon na naging dahilan para maiwan si Jing at Gon. Dulot ng kaalaman na ang Dark Continent ay hindi ligtas na lugar para sa isang bata, nagdesisyon si Jing na ihiwalay sa kanya si Gon. Pero bago ito, ni-record niya ang kanyang mensahe sa isang cassette tape at bumalik si Don Fricks sa ligtas na mundo. Ipinaliwanag ko sa inyo noon gamit ang hindi mabilang na ebidensya na si Jing ay may Nen ability na maglakbay sa kasaysayan. Kaya gamit ang kanyang kapangyarihan, tumalon siya ng ilang beses sa nakaraan upang iwanan ang Journey to the New World sa nakalipas at magtungo sa Greed Island kung nasaan ang kanyang batang sarili. Dahil pareho silang Jing na nabuhay sa magkaibang panahon, ipinagkatiwala ng matandang Jing sa batang Jing ang kanyang anak na si Gon upang masigurado ang kaligtasan nito at babalik na si matandang Jing sa Dark Continent upang tapusin ang West Edition ng Journey to the New World. Pero paano ko nasabi na si Jing at Don Fricks ay iisa at sa Dark Continent niya nakilala ang nanay ni Gon? Nasabi ko ito dahil sa isa pang bagay na iniwan ni Jing sa kanyang batang sarili. Ito ang cassette tape na naglalaman ng kanyang mensahe para sa kanyang anak. Kung babalikan natin ang episode 38 ng Hunter x Hunter, habang pinapakinggan ni Gon ang cassette tape na iniwan ng kanyang ama, ipinakita dito si Jing na nakasakay sa isang higanting halimaw na nasa ibabaw din ng mas dambuhalang halimaw. Pero hindi ito ang pinakaagaw pansin, sapagkat ang pinakakumukuha ng atensyon ng marami ay ang mukha ni Jing sa tagpong ito. Mas mukha siyang matanda kumpara sa Hunter na nakita natin sa Chairman Election Arc. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Jing na ito ay ang mukha niya noong siya'y mas bata pa.
sapagkat alam nating ganito ang itsura ni Jing noon at lalong hindi natin pwedeng ipagpalagay na ang pagkakaguhit ng Jing na ito ay binago lamang matapos ilang arcs sapagkat ang dalawang disenyo ay parehong nasa 2011 version. Higit pa dito, pumupukaw din ng interes ng mga manonood ang lokasyon kung nasaan si Jing sa episode 38 sapagkat ipinakita na ang Hunter ay nasa isang world tree na mas malaki kumpara sa world tree na meron sa ligtas na mundo. Ayon kay Jing, ang totoong world tree ay may taas na umaabot sa atmosphere ng mundo. Katangi ang makikita natin sa esenang ito. At sinabi din ni Jing na ang ganitong klaseng world tree ay matatagpuan lamang sa Dark Continent. Lubhang itong nakakapagtaka sapagkat inilahad ni Jing ng maraming beses na kailanman ay hindi pa siya nakakapunta sa Dark Continent. Kaya kung hindi pa nakakatungtong ang magaling na hunter sa lugar, sino ang Jing na ito na nasa World Tree ng Dark Continent? Ang kasagutan ay walang iba kundi si Don Freeze, ang matandang Jing o ang ama ng ating bida na nagmula pa sa hinaharap. Maliban sa mga impormasyong ito na binanggit ko, madami pa akong inilatag na ebidensya ukol sa katauhan ni Don Freeze, kaya hinihiling kong panoorin nyo ang aking video na ginawa para sa kanya, sapagkat sa ngayon ay mas pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit nasabi kong taga Dark Continent ang nanay ni Gon. Naniniwala ako sa teoryang nagmula sa Dark Continent ang ina ng ating bida, sapagkat una, iginugol ni Don Freeze o ni Jing ang kanyang buhay sa Dark Continent. Nilibot niya ang silangang bahagi ng mapanganib na kontinente at isinulat sa kanyang libro. Tandaan natin na ang lugar na ito ay maaaring daang beses ang laki sa ligtas na mundo. At kung inabot si Jing ng maraming taon sa paghahanap ng ruins na pinapangarap niya, siguradong napakahabang panahon ang ginugol ni Don Freeze para maisa-isa ang bawat bahagi ng Dark Continent. Kaya hindi malabong mangyari na dito niya nakilala ang nanay ni Gon. Nabanggit din sa kwento na ang unang lahi ng tao ay nanggaling sa Dark Continent at nagpunta lamang sa ligtas na mundo. Kaya hindi imposible na mayroong natagpuan si Jing na malakas na grupo ng mga tao sa lugar kung saan kabilang ang babaeng kanyang mapapangasawa. Maliban pa dito ang pangalawang rason kung bakit naniniwala akong nasa Dark Continent ang nanay ni Gon ay dahil sa pagsasabi ni Jing sa kanyang lola na naghihiwalay sila ng ina ni Gon. Pero sa cassette tape, may impormasyong ipagtatapat si Jing tungkol sa ina ng kanyang anak na waring nagdadalawang isip siyang sabihin, kaya si Gon ang kanyang pinagdesisyonan kung gusto niya pang pakinggan ang ilalahad ni Jing. Maaning nag-aalangan ng hunter na pag-usapan ng ina ni Gon dahil pwedeng ang katotohanan ay patay na ang nanay ni Gon at hindi talaga sila naghiwalay. Naging ebidensya ito na nasa Dark Continent ang babae sapagkat imposibleng mamatay ito dahil sa sakit, gayong mayroon card sa Greed Island na kayang magpagaling sa kahit na anong karamdaman. Malabo ding namatay ang nanay ni Gon dahil sa kagagawa ng masasamang tao sapagkat kayang-kaya siyang protektahan ni Jing sa ligtas na mundo bilang ang hunter ang isa sa pinakamagaling na Nen user. Sa madaling salita, namatay ang nanay ni Gon dulot ng mga mas malalakas na banta at mas makapangyarihang kalaban. Mga nilalang na makikita lamang sa Dark Continent. Ang pangatlong ebidensya din na nasa Dark Continent ang nanay ni Gon ay ang pagbabago sa ilang mahalagang detalye ng kwento. Kung ating matatandaan, sa 1999 version ng Hunter x Hunter, ang nanay ni Gon ay kapatid ni Mito, kaya lumalabas na bayaw ng babae si Jing. Ganun pa man, napunta kay Mito ang pangangalaga kay Gon matapos mamatay ang kanyang kapatid sa isang aksidente. Ang impormasyong ito ay binago sa 2011 version sapagkat si Mito ay naging pinsan ni Jing, habang ang ina naman ni Gon ay hindi pa ipinapakilala. Ang 2011 version ay ang version ng Hunter x Hunter kung saan idinugtong ng kwento ang Dark Continent arc, kaya naniniwala akong hindi babaguhin ng kwento ang detalye ng isang mahalagang karakter, kagaya ng ina ng ating bida, kung wala siyang importanteng papel sa mga susunod na kabanata o sa Dark Continent arc. Pero bago tayo magpatuloy, kung naghahanap ka ng mga full chapter review ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin nyo lang ang ating channel. Naka-playlist na po lahat para madali nyong panoorin. Thank you and let's go back to the video. Ang pang-apat na preba na taga Dark Continent ang nani ng ating bida ay walang iba kundi si Gon. Nananaltay sa bata ang dugo ng isang makapangyarihang lahi mula sa Dark Continent. Kaya wala siyang profesional na pagsasanay, nagkaroon si Gon ng kakaibang lakas na nagagawang mapantayan ang abilidad ng mga ekspertong mamamaslan, ang mga bihasang hunters at ang mga malalakas na nilalang. Ang pagiging kabilang niya rin sa isang angkan na nabuhay mula sa isang lugar na napupuno ng mga mapapanganib na halimaw, ang rason kung bakit may kakayahan si Gon na humihigit sa pangkaraniwang tao.
kagaya ng malakas na pangamoy, matalas na pandinig at malinaw na mata. At ang pagkakaroon din ng nanay ni Gon na nagmula sa Dark Continent ang punot dulo kung bakit nabiyayaan ng ating bida ng kapangyarihang kaya lamang pantayan ng mga nilalang na nagmula din sa Dark Continent. Ayon kay Jing, sa tuwing naglalakbay ang isang katauhan sa mapanganib na kontinente, bumabalik sila sa ligtas na mundo dala-dala ang isang banta o kalamidad na maaaring magdulot sa katapusan ng tao. Nangyayari ito bilang leksyon o kaparusahan sa buong sangkatauhan. Ibig sabihin, ang batas na ito sa Dark Continent ay maaaring naipatawa din kay Don Freeze o sa matandang Jing. Kaya nung nagtungo siya sa Dark Continent, nagawa niya ang mabuhay sa mapanganib na lugar at nagtagumpay din siyang makaligtas sa mga nakakamatay na halimaw. Subalit hindi niya inimasa ng isang matinding pagsubok na makikita hindi lamang sa Dark Continent kundi pati na rin sa buong mundo. Ang hamon na ito ay tinatawag na pag-ibig. Nagmahal si Jing ng isang babae sa Dark Continent at nagbunga ito, kaya nung bumalip siya sa ligtas na mundo, daladala na niya ang isang kalamidad o banta ng sangkatauhan na nabubuhay sa katauhan ng isang bata. So ayun na ang kabuuan ng video natin, at kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutan mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.